Ang live streamer na si Jaja, puhunan daw ang kanyang ganda. Makalimutan na raw ang lahat, huwag lang ang ipinakabit niyang eyelash extension. Nakakasave ako ng time since medyo matagal ako maglagay ng mga false eyelashes eh. So pag nag-eyelash extension ako, ano na lang, eyeshadow na lang yung ilalagay ko tapos okay na. May mga suking eyelash artist na raw si Jaja. At ang pagpapakabit ng eyelashes, ginagastusan pa raw niya ng libo-libo. Pero ang inakalang pak na ganda, perwisyo pala ang dala. Naiiyak talaga ako kasi sobrang sakit. At sa pagdilat ni Jaja, bumulaga sa kanya ang ginamit na pandikit sa kanyang pilik mata. Doon ko nalaman yung ginamit niya sa akin, masking tape, yung ginagamit pang school supplies. Madikit yun. Hindi na ako nakapunta doon sa paggugusihan ko na event. Hindi talaga ako nakatulog. Kahit tinanggalin niya, sobrang pulang-pula pa rin talaga. Sa nangyari kay Jaja, magbayad kaya ang may sala? Mga red flag ng isang delikadong paraan ng pagpapakabit ng pilik mata. Number 1. Gumagamit ng ibang tape bukod sa lash pads o medical tape. Aray! Red flag number 2. Higit na dami ng chemicals kumpara sa kinakailangan. Inay ko po. Nagkaroon siya ng chemical burn dahil namula ang parehas niyang mata and talagang kitang irritated. Pero possible din na nagkaroon pa siya ng eye bruise which dahil ang ginamit sa kanya is masking tape. Red flag number 3. Kapag kaduda-duda ang presyo ng serbisyo at kapag nakaramdam ng hindi maganda, tigil na yan at kumonsulta na agad sa doktor. Kapag nagpa-lash extensions ka, dapat walang tumutusok na pakiramdam, walang makating pakiramdam, as in dapat nandyan lang siya. Pero ang mas matindi raw sa dinanas ni Jaja, mas lumabo pa raw ang kanyang mga mata. Tumaas yung grado from 50, naging 100 to 125 yung last check ko. We'll start with your right eye first. O-Z-R-Z. Kamusta na kaya ang kanyang paningin? Medyo nag-dry yung mata mo. Nowadays kasi, sa computer at cellphone ng mga tao, mas madalas nagkaka-dry eye. I don't see any damage from the eyelash. Whatever damage was there, it's not there anymore. Pinayuhan din si Jaja ng tamang pangangalaga ng mga mata. Yung paglagay kasi ng eyelash extensions, okay lang naman yan. No? Basta tama yung paggawa. Para sa marami, ang pagkakaroon ng magandang pilik mata, nakagaganda. Pero alam nyo ba ang tunay na purpose ng mga ito? Ang pilik mata ang pumuprotekta sa ating mga mata kontra sa mga posibleng foreign objects na mapunta rito. Halimbawa na lang ang alikabok, insekto o debris. Binalikan din daw ni Jaja ang nasabing lash artist na gumawa sa kanyang pilik mata. Minessage ko siya, sorry daw talaga, nakatulog siya, tapos i-remove niya na lang daw. Yun lang, hindi siya nagsabi kung i-refund niya ba or wala siyang sinabing iba. Tapos nag-sorry na lang siya sa akin na kung pwede daw, wag ko daw siya i-drop name. Kabilang sa mga pwedeng gawin ng kanyang customer na napinsala, maaari siyang magdemanda for damages. Actually, for actual damages. At maaari ding maggawad ang korte ng moral damages kapag yung pinsala na natamo noong biktima ay nagdulot sa kanya ng sleepless nights o kaya masyadong emosyonal na pabigat. Don't worry, Jaja. Masisilayan mo pa ang magandang bukas ng iyong mga pilik mata. Ang tamang paglalagay raw ng pilik mata, hindi minamadali. At maingat itong ikinakabit. Matapos ang mahigit isang oras, Ganda po. Ganda. wala namang masama sa paghahangad ng kagandahan, lalo na't kung ang hatid nito'y kumpiyansa at kasiyahan. Pero wag din sana tayong magbulag-bulagan sa peligrong hatid ng mga produktong nangangako ng instant beauty.